kantahan. Laban, laban, laban! Tinitilian ng sambayanan. Paano kung isang araw ay bawian sila ng kasikatan? Ang dating gumigiling, ngayon naglilinis na lang ng dingding? Ay, mukha ko! Ay, wag! Ang laging glamorosa, ngayon makeup artist na lang ng bangkay. Ang dating artista, ngayon sa lamay na lang umi-eksena. At pati ang tenga ng kurimaw, pinagkakitaan pa. Makayanan kaya nila, laban o bawi ba? Ang hamon namin, laban-laban, sex bomb! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Day 3 na po ng aming challenge kina Jopay, Ira, Yvette at IZ. At pinapatunayan nila na tunay na palaban ang sex bomb. Paano kaya kung kailangan mong makiramay sa pamilya ng naulila, gayong hindi nyo sila kakilala? Lahat ng yan dito lamang sa programa kung nasaan ang tunay na drama ng buhay. Ito ang Laban-Laban Sex Bomb Series ng Extra Challenge! Sino bang hindi maiiyak o malulungkot sa mga pagkakataong may yumao? Pero ang tanong, paano kung hindi mo naman ito kaano-ano? Marami ang di nakakaalam sa trabaho ng mga mourners o taga-iyak. Ito ang mga taong binabayaran upang makikry to the max sa patay na di naman nila kilala o kaano-ano. Kaya naman ito ang aming hamon sa Sex Bomb Challengers. Unang sasabak sa challenge na ito si Ira. Hindi ako maiiyak dyan. Baka sa mukha ni Ira ang kaba. Pero aba, ang lola mo nag-internalize na. Kayanin mo kaya ang umiyak na pang best actress ang dating? Tama na, Ira. Pati yata ako naiyak na. Please. Sinasabi ko siya sasali sa fraternity na yun eh. Ang kulit-kulit na yun eh, kuya. Nako, Ira. Winner na winner ang acting mo, ha? Lapitan mo na. Nyek, ang patay gumalaw. Madaling tumulo yung luha niya. Hindi siya madaling magulat. Hey Ira, congratulations. You survived the challenge? Oh, Ira, dahil dyan, pasok ka sa challenge na ito. Kalmado lang si IZ nang pumasok sa burol. Kumusta po? Friend po. Una niyang nilapitan ang nagpapanggap na kapatid ng bangkay. Then when arrival niyo po, napagkitan daw po ng mga... Matapos itong silipin, ay kinilala na niya kung sino mga kamag-anak ng namatay. Kaano-ano niyo sila? Pinsan ko po, kapatid niya po ito. Condolence. Hindi pala alam ni IZ na set up lang ang lahat ng ito. Best friend ko po kasi sa school na hindi ko po alam na mapapatravel na. Bumalik si IZ sa una niyang nakilala. Tanging hikbi at pagtangis ang maririnig sa mga ito. Maya-maya pa, naghisteria na ang nagpapanggap na kapatid ng bangkay. Tinulungan ni IZ ang babae hanggang sa makalapit sa bangkay. Hanggang sa... Pagbangon ko po, yung sa kabaong, pagdating ko po sa kanya, parang gulat na gulat po talaga siya, yung kanyang expression. Para pong, ito, ba't nabuhay ito? Pero wala po siyang, hindi po siya malungkot. Talagang takot po na gulat.
turn na ni Yvette para mag-mourner. Ano pong kinamatay niya? Ma, solusyon din to. Magkakaroon din to ng hustisya. Ano-ano yung mga kapatid namin. Wala. Pero Yvette, kayanin-kaya na powers mo kapag ganitong eksena na ang haharapin mo? Bakit hindi ho kayo makalapit sa kanya? Siguro may alam ho kayo, no? Wala. Kung wala, ba't hindi ho kayo makalapit sa katawan ng kapatid namin? Lapit mo kanina. Aminin mo na, Yvette. Takot kang lumapit. Wala. Wala akong alam. Kung wala ho kayo alam, ba't hindi nyo lapitan? Natatakot kayo? Malis na lang ho kayo. Sisisi kayo? Gusto nyo mangyari yan? Oh, Yvette, lapit na. Kasi pinapawisan siya. Oo. Sunod retouch niya para matakot si Jopan. Kasi ang init po talaga sa loob, dahil yung lights pa po, nagkitagdag init. Kaya po di talaga sa tenga ko naipon yung pawis. Gabi na nang sumalang sa kanyang eksena si Jopay. Tulad ni Izzy, ay hindi rin inaasahan ni Jopay na ganito kabigat ang tagpong madadakpan niya. Sa hixing po. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka umiyak. Mahal siya. Di ba dapat pag mahal mo, tanggap mo na, di ba? At naku, umi-eksena rin ang nagpapanggap na kapatid. Alam niyo ba nung pinamatay niya? Napagtripan mo. Lubog po sa eskwela. Tinawagan kami. Wala daw malay. Dinala namin sa ospital pagdating ko. Patay na pala. Eh, ba't di nyo i-report? Wala naman nung magagawa eh. Dito na naiyak si Jopay. Bakit wala? Eh, ba't di nyo tanungin yung mga kaibigan niya? Wala akong magsalita. Wala akong sa loob na magsalita. Alam niyo kung gaano kahirap sa amin yun. Hindi namin kaya bigyan ng hustisya yung kapatid namin. Nakita niyo ba? Alam mo, tama na. Hindi siya magiging masaya lalo kung nakikita niya kayong ganyan. Mukhang nagpapaalam na si Jopay, pero bago yan ay sinilip muli niya ang bangkay. Ang hindi niya alam, buhay pala ito! Yung kay Jopay po talaga natuwa po ako. Talagang nag-well siya, may tumili pa po ata siya. Tapos yun na nga, nagdabog na po siya na ganyan, buhay po pala yung... Kaya parang waging-wagi po talaga yung pakaramdam ko dahil natakot ko po siya. Oh, Jopay, bakit umiyak ka pa? Tapos ng challenge. Sa akin na hindi ko kaya paano kayo comfort yung tao. Pero, mabigat. Mabigat. Bakit? Bakit mabigat? Kahit naman kasi ako, lang ako Kasama. Ay! Ba't umiyak ka po Pero isa lang ang dapat manalo dito, kaya ang pasyon ng mga hurado, Napag-usapan namin, it's unanimous, si Jopay. Naapektuhan talaga siya hanggang sa huli kahit nga tapos na yung run. Umiyak pa rin. Ibig sabihin, totoo yung iyak niya. Sa umpin ang next challenge. Kaya para lalong ma-feel ng mga girls ang paligid, pinagsuot namin sila ng Chinese costume. Sa loob ng barbershop na yan, may isang kakaibang serbisyo. Ang challenge, pumasok kayo, alamin kung ano yon at dapat gawin nyo ang trabaho nila.
Pagpasok ng mga girls sa barbershop, nagulat sila nang makita ang mga Curimaw boys sa loob. Mukhang gets na nila na sila ang kanilang customer. Pero ano kaya ang challenge? Feeling ko nga magluluto eh. Kasi diba, mga Chinese, o pwedeng magbebenta, magtitinda. Yung nasa pito pa lang ako, baka gupitan to. Gagawin nyo, hindi kayo maggugupit, hindi kayo magmamanicure. Ang gagawin nyo, ito ay air cleaning. Gagamitin natin sa air cleaning. Ito. Ibig sabihin, ang sex bomb ang maglilinis ng tenga ng mga Curimaw. Nabigla ako kasi biro mo ng sex bomb para makatanggal ako ng tutuli sa tayo ako. Pinakita muna ni Miss Malu kung paano pagtanggal ng tutuli. Sa unang tingin, para madali lang ito. Mahigit 2 taon na niya itong ginagawa at di niya rin ito pinag-aralan. Sadyang mahilig lang daw siyang magbutingting ng tenga. Ito naman ang gagamitin natin pang tungkab sa tabi-tabi. Ganon. Para maalis sa balat. Alam mo naman yung trabaho na yan, mahirap. Meron kang minsan, puro basa. Kaya lang trabaho, nasanay na rin. Tingin ko sa kanila, hindi naman sila yung kagaya na nadidiri ba o no? Ang kinatatakot ko lang kasi baka masugat ko. Hindi ako sanay na maglinis sa iba eh. O Yvette, ikaw mo una. Meron kang 15 minutes para magtanggal ng tutuli. Ang pinakamarami at pinakamalinis matanggalan, panalo ng 100 points. Nako, mukhang marami-rami yatang tutuling tinatanggalan mo, ha? Ikaw ba hindi nandidiri? Okay lang. Kasi hindi naman ako nandidiri. Hindi ako dun sa tuli kahit pa mabasa-basa yan eh. Hindi. Kasi talagang karaniwan lang naman talaga may ganun eh. Okay. Tapos na. Next customer. Ayos lang, parang gumaan na lang ano. Parang pakaramdaman tayo ako, parang lumuwag. Wala kayo natapos sa kabila sa trap. Alam mo, wala kang tutuli. Wala tutuli. Malinis. At tingnan nyo naman, mukhang sanay na itong si Yvette magtanggal. Carry na niya maging tanggal tutuli girl. Concerned lang ako kasi hindi naman sila expert pagdating dito. Wala silang idea kung paano. So medyo nakakabala. Okay naman yung service na binigyan niya. Okay naman yung paglinis niya. Hindi naman masyado madiin yung kamay niya habang naglilinis. Kaysa naman magnakaw ako. Mga ganun, diba? Mas maganda itong marangal itong trabaho natin. Si Ira ang next na susubok mangalikot ang tenga ng Curimaw. First time daw niya maglinis ng tenga ng iba. Nako Ira, di ka ba nandidiri sa ginagawa mo? Hindi man ako nagdidiri eh. Kasi lagi naman ako rin eh. Huwag lang papakain sa akin. Kadiri, diba? Medyo gross, ha? Marami-rami yatang tutuli ang nakuha mo. Ang hirap eh, yung sinample lang ni ate, parang ang hirap gawin. Kasi natatakot kami, mami, sa masugatan, diba? Sa ganitong klase ng trabaho, iba yung ingat ang kailangan para hindi masaktan ng mga customer. Sensitive ang tenga. Pag nasagi siya talaga konting masusugatan siya. Malalaking ng buhay, may itim na, matitigas. Yan, ang hirap talagang tanggalin yan. Halata namang gamay na ni Ira ang paglilinis ng tenga. Eh kung yan ang maging karir mo, carry mo ba Ira? Oo naman. Kung wala na talagang trabaho, bakit hindi? Kung kakailanganin mo. Ba't marangal naman trabaho ang pagtatanggalan? Tulad eh. Yak, marami ring laman ang isang ito. Tapos na ang maliligayang araw ng mga tutulin ninyo. Tanggal kayo kay Ira. Magang naman po yung kamay niya, hindi naman ako nasasaktan. Ang hirap talaga pag ganun. Kailangan concentrate eh. Sina Yvette at Ira, iba naman ang drama. At teka, sina Jopay at Izzy naman ang gagawing karir ang pagtanggal ng tutuli. Mukhang may namataan na naman si Jopay sa kaliwang tenga. Ayun o. Meron nga. Tinatanggal mo yata yung Kita mo yung partner, pinatunayan ng sex bomb na hindi lang sila pang sayaw, pang kanta, pwedeng umarte. Totoong mga luha yun, ha? Oo nga, parang pati ako medyo naapektuhan doon sa pag-iyak nila, ha? Ano ba? Oo.
Dahil dito sa Extra kahit sino pwede maging bida. Kaya kung sa tingin nyo kaya nyo aming hamon, huwag nang palalampasin ang pagkakataon. Ako po si Paolo Bediones. Magkita-kita tayo muli bukas pagkatapos ng front page. Ako po si Miriam Kiambao. Kami ni mga kapuso dito sa GMA at ito ang Laban-laban Sex Bomb series ng Extra Challenge!